po kayo sang-ayon dito sa inilabas na pahayag ng asawa po ni dating kongresista Mike Defensor? Basahin ko po sa inyo mismo, no, Director. Ang sabi niya po dito, I address Attorney Matibag directly. If you have a political or personal grievance with Mike, have the courage to resolve it with him directly. Stop using our daughter and hundreds of innocent displaced workers as collateral damage. Ano pong komento niyo doon? May history po ba kayo ng dating kongresista na si Mike Defensor? Wala po, hindi naman ko po yung naging magkaribal kung kanino man. Ano po, ang katunayan, magkakilala po kami. Magkasama po kami noon sa administrasyon ni dating Pangulong Arroyo. Pero alam po ninyo, sila po yung naglalagay sa politika. Ang NBI po, hindi po kami political bureau eh. Kami po, ang mandato namin, hulihin yung mga gumagawa ng illegal. Yung sinasabi po nila na political issue, na i-address ko kay Ginoong Mike Defensor, sila po naglagay sa politika. Ang sa akin po, gumawa kayo ng illegal na bagay, dapat handa kayong harapin din kung ano yung consequences nito. At malinaw naman po, yung dokumento, nandiyan dyan po. Pwede naman silang sumagot dun po sa piskalya. At kung dumating sa korte, sagutin po nila. Okay. Sino po ba yung sinasabi nilang libo-libong nawalan ng trabaho? Sasabihin nila na nawalan ng trabaho. Pero mas masama po yata na dahil sa kahirapan, pagsasamantalahan natin yung mga tao, inda guys na binibigyan natin sila ng hanap buhay at trabaho, pero sa ini-exploit natin sila para magkapera po tayo. Opo. Mas masama po siguro yun. Sir, sa panghuli po, no, ang sabi po ni Ginoong Mike Defensor, kung inyo po nabalitaan, sila po ay nakapag-divest na ng ownership sa naturang hotel at maging doon nga po sa naturang establishmento. Sabi ho niya, opo, sila daw po... 2019, sabi po niya, Katen, sabi po niya, napanood ko. Oo. Pero Katen, isa pong malaking kasinungalingan kasi hindi po magsinungaling yung dokumentong galing SEC. 2025 po, nag-submit pa sila ng GIS. 2025, just to set the record straight, totoo naman po na ang may lease contract ang Chicago KTV at ang Serene. Pero yung Blue Hotel po, ang nagpapatakbo sila pa rin po. Nandoon po at ang business permit po na 2026 na kinuha po sa Pasig, Serene Corporation pa rin po. Sila pa rin po yun eh. Kung mapansin niyo po nung ini-interview sa isang channel, dyan din po yata sa 5, 3 babae nag-i-interview sa kanya, nung tinatanong siya, kanina ba dinivest? Wala pong masabi na wala siyang maipakita kung kanino niya dinivest. Lumalabas po na between a document and a statement of Mike Defensor, sino po paniniwalaan natin? Kasi meron pong rules sa rules of court, ang sabi, the document speaks for itself and the best evidence rule. Sa best evidence rule, ang document po, stronger evidence to anything yan sa alibay. Unless you prove that the document is falsified po. Okay. So doon lumalabas yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.